Hello everybody! From my home to yours, God bless you. Pastor Arnold po. Nais ko pong ibahagi ang 6 na hakbang sa paggawa ng wise decision. Sa series po natin na ito, tinatalakay po natin kung paano tayo dinadala ng Diyos sa 6 na yugto ng ating pananampalataya o yung 6 phases of faith. Ito po yung dream, decision, delay, difficulty, dead end, at deliverance. Paulit-ulit po sa buhay natin na pinapadaan tayo dito para palaguin ang ating pananampalataya at paunlarin ang ating pagkatao. Ang ikalawang yugto na ginagamit ng Diyos para lumago ang iyong pananampalataya ay kapag nagpasya kang sundin ang pangarap na pinaniniwalaan mong ibinigay sa iyo ng Diyos. Walang mangyayari sa iyong pangarap hanggang sa sumunod ka ng may pananampalataya. Ibinigay ng Diyos kay Moises ang pangarap na akayin ang mga anak ni Israel mula sa 400 years na pagkaalipin. Ngunit, kinailanganan ni Moses na magdesisyon na harapin si Paraon. Ibinigay ng Diyos kay Noe ang pangarap na iligtas ang mundo mula sa baha. Ngunit, kinailanganan ni Noe na magdesisyon na magtayo ng barko. Binigay ng Diyos kay Abraham ang pangarap na magtayo ng isang bagong bansa. Ngunit kinailanganan ni Abraham na magdesisyon na iwan ang lahat at pumunta sa unknown place. Katulad ng mga taong ito sa Biblia, hindi mo malalaman ang pangarap ng Diyos para sa iyong buhay hanggang sa dumating ka sa yugto na paggawa ng desisyon at piliin na humakbang ng may pananampalataya. Merong simple at mabisang plano para sa paggawa ng wise decision na magpapanatili sa iyong landas sa pagtupad sa pangarap ng Diyos para sa iyong buhay. Gusto ko pong ibahagi yung 6 steps for making wise decision. Number 1, pray for guidance. Manalangin para sa gabay. Bago ka gumawa ng anumang bagay, kunin ang pananaw ng Diyos sa issue. Ang sabi po sa Proverbs 28:26, a man is a fool to trust himself, but those who use God's wisdom are safe. Muli po, Proverbs 28:26. Ang pangalawang hakbang, get the facts. Alamin ang mga katotohanan. Walang kontradiksyon sa pagitan ng pananampalataya at katotohanan. Alamin ang lahat ng magagawa mo bago ka gumawa ng desisyon. Sa Proverbs 13:16, all who are prudent act with knowledge. Yung prudent po dyan, wise. All who are prudent act with knowledge. At ang pangatlo, ask for advice. Humingi ng payo. Makipag-usap sa isang tao na gumawa na ng katulad na desisyon at sa mga kaibigan na nakakaalam ng iyong mga kahinaan. Ang sabi po sa Proverbs 24:6, the more good advice you get, the more likely you are to win. Pang-4, calculate the cost. Kwentahin maigi ang kailangan mong harapin. Ang bawat desisyon ay may price tag. Maaring magbibigay ka ng oras o pera, lakas, reputation, talento, or resources. Sa Proverbs 20:25, ganito naman po yung mababasa po natin.
It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one's vows. Kapag pinipilit ka ng mga tao na gumawa ng desisyon, okay lang na sabihin sa kanila, babalikan kita. Mas mahalaga na gumawa ng matalinong desisyon kaysa sa mabilisan desisyon. At ang pang-5 step, prepare for problems. Paghandaan ang mga problema. Sa pananampalataya, asahan ang pinakamahusay. Asahan mo ang Diyos na gagawa sa iyong buhay. Ngunit, maghanda din para sa mga problema na bahagi ng bawat desisyon. Ang sabi po ni Solomon sa Proverbs 22 verse 3, "A prudent man foresee the difficulties ahead and prepares for them. The simpleton goes blindly on and suffers the consequence." Muli po, Proverbs 22 verse 3. At ang panghuli, ang pang-6, face your fears. Harapin ang iyong mga takot. Ang pagiging perfectionist ay nagpaparalisa ng potensyal. Laging ginagamit ng Diyos ang hindi perfect na mga tao sa hindi perfect na sitwasyon para magawa ang kanyang kalooban. Ecclesiastes 11 verse 4, ang sabi po dito, "If you wait for perfect conditions, you will never get anything done." Sa kabila ng iyong mga problema, pag-aalinlangan o takot, magtiwala sa Diyos at magsimulang lumapit sa direksyon ng iyong pangarap. Think about this, my friend. What decisions are you facing that could be a step of faith? Ano daw desisyon ang kinakaharap mo ngayon na maaring maging isang hakbang ng pananampalataya? Think about that. Pangalawa, do you hesitate to ask God for directions about big decisions? Why or why not? Nag-aatubili ka bang humingi ng patnubay o direksyon sa Diyos patungkol sa mga malalaking desisyon? Bakit? At bakit hindi? Pangatlo, which one of the 6 steps from today's devotional is the most difficult for you? Ask God to help you trust Him for every step of your journey of faith. Alin sa 6 na hakbang mula sa ating devotional ngayon ang pinaka-mahirap para sa iyo? Hilingin mo sa Diyos na tulungan kang magtiwala sa Kanya sa bawat hakbang na iyong paglalakbay sa pananampalataya. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.